sapagkat ito po ang malinaw na ginagamit ni Marcos at Romualdez para mag-survive sa kanilang kinakaharap na malalim at napakalubhang krisis pang politika, lalo na po na nagbabanta ang galit ng mamamayan na sila ay tatanggalin sa kapangyarihan sa pamamagitan ng popular na pagbangon o ang tinatawag na pagdevelop ng isa na namang people power that would demand the resignation and accountability of Marcos mula sa poder niya bilang presidente. Of course, damay dyan si Martin Romualdez, ang kanyang asawa ni Marcos na si Lisa, at ang kanyang anak, no? Damay lahat ito, matatanggal ito sa kapangyarihan kapag nawala rin po si Marcos at mabubuksan ang kanilang mga pananagutang kriminal na mga senador, oposisyon sa kanyang administrasyon o mayroong political sympathy sa kanyang kalaban sa politika na mga Duterte political camp. Kaya niya minaniobra at pinakialaman ang liderato, pamunuan at pati na mga komitiba sa Senado and the new realignment ng mga tinatawag nating mayoriya na bloke. Kaya po may majority number si Marcos sa Senado, napalitan ang liderato sa Senado, si Tuta Sen na si Tito Soto, Tuta Soto, ang naging Senate President at si Ping Lacson na ang naging Senate Blue Ribbon Committee Chairperson. Pangalawa, itong ICI. From the very start, alam natin it was never about investigation. In order to establish the truth and the magnitude of the involvement of Marcos and Romualdez at ng kanilang mga alipore sa sindikato nila, it was never about that. It was about how to manipulate and how to scheme. Paano po ilusot na si Marcos at si Romualdez ay mapapawalang sala, hindi maidudugtong sa krimen ng malawakan at malalim na sistema ng pandarambong, lalo na po ang 1.4 trillion pesos na pagkawala at paglustay at pangurakot sa pundo ng flood control projects. Mga kababayan, pag-usapan po natin itong inihayag ni Senator Ping Lacson na nagbigay siya ng tinatawag na unsolicited advice over the radio interview sa, I think it was DZMM, na binanggit ni Ping Lacson na dapat wag nang makialam si Marcos Jr. sa mga investigasyon na ginagawa, lalo na ng ICI, patungkol sa malawakang pagkakasangkot ng mga taong malalapit sa kanya pagdating po sa tinatawag nating pandarambong at pangungurakot sa kaban ng bayan. Well, it's too late in the game. Ika nga, no? Matagal na pong alam ng mga mamamayan. Matagal na pong nakikita at nararamdaman yan sa public perception ang pakialamero at talaga naman pong minamaniobra ni Marcos Jr. at nila Martin Romualdez na hindi maibubulgar ng tuluyan at lubusan ang kanilang pagkakasangkot bilang mga mastermind sa nagaganap at naganap na korupsyon sa ating bansa. Kaya po itong binabanggit na radio interview ni Ping Lacson ay pabalat bunga na lamang po ito. Pag sinabing pabalat bunga, pakitang tao na kunwari ay hindi pa niya alam at nila na mga nagsisilbi na tagapagtakip at mga tagapagmaniobra ng cover-up schemes laban sa mamamayang Pilipino upang hindi lubusan at tuloy-tuloy na mailantad ang criminal accountabilities nila Marcos at Romualdez. Si Ping Lacson nga at ang kanyang partner dyan sa Senado na si Tuta Sen, tinatawag na Tuta Sen kasi tuta ng Malacanang, no? Tagapagtaguyod ng agenda ni Marcos at Romualdez upang manatili sa puder ang nabubulok na gobyerno na nagpalaganap ng pandarambong at korupsyon sa malawak na area
o sakop ng ating gobyerno at ngayon ay nagmamaang-maangan at naglalaro pa na parang inosente daw sila. Malinis daw ang konsyensya nila nitong nila Marcos at Romualdez. At isa sa mga nagtatakip dyan ay si Ping Lacson at si Tuta Soto. Minamaniobra nila na hindi mailahad ng tuluyan ang mga testimonya ng mag-asawang Diskaya na isa sa mga major contractors nila Marcos at ng kanyang anak na si Sandro Marcos sa maraming mga proyekto nila na ginamit ang pondo ng gobyerno doon sa Ilocos Norte. At wika nga ni Governor Chavit Singson, mahigit mga 3 bilyong pesos ang pondo ng mga Diskaya na nakuha kay Sandro Marcos. Pero sa buong Ilocos Norte, aabot sa kulang-kulang 20 billion pesos projects ang ipinatupad ng mga Diskaya in behalf of the Marcoses. Ayon sa ulat na inilabas ni Governor Luis Chavit Singson. So iyan pa lang makikita mo na ang pagkakaroon ng maniobra na tanggalin sila Chis Escudero at ang mga Pro Duterte aligned or nakalinyada ang simpatya ng mga senador sa mga Duterte, pinagtatanggal ito. Pinalitan si Senator Marcoleta. Tinanggal siya bilang chairperson ng Senate Blue Ribbon Committee. Pinalitan si Chis Escudero. Nagkaroon ng rigodon ng panibagong silent majority. Majority nga sila, pero silent. Pagdating po sa korupsyon at mga maanomalya at nababahiran ng pandarambong na iskandalong kinasasangkutan ng gobyerno ni Marcos at Romualdez. Lahat ng maniobra sa Senado sa pagkakaroon ng tinatawag nating rigodon o power play in the Senate, ang nagmaniobra po si Marcos. Sa panahon po na oras na pinapalitan si Senator Marcoleta, nagmaniobra ng panibagong mayoriya na numero at pati po dito sa usapin ng pagpapalit sa liderato ng Senado, nandun po ang anak ni Bongbong Marcos Jr. na si Congressman Sandro Marcos, na tinatawag na ngayon, so young and yet so corrupt. Yan na po ang popular na tawag sa kanya ngayon. Notorious na pangalan niya. So, itong ibinunyag na pahayag ni Senator Lacson sa interview niya sa radyo, sa media, ay hindi po bago. Dapat lang talagang hindi makialam si Marcos sa mga kung totoo na mayroong matino at matuwid na investigasyon, sapagkat ang ICI ay dapat po sana independent yan. Pero paano maging independent ang isang so-called independent investigative body kung ang nagbuo niyan, who is none other than Marcos, ang kanyang mga tauhan at alipores ay nandun sa loob at nagpapatakbo ng kunwari independent investigation. Kagaya po ni Vince Dizon, na siya naman po ang tinatawag na alter ego o tagapagrepresenta ni Marcos every time may mga galawan at may mga schedule at may mga prosesong ginagawa. Ang ICI, nandyan po nakadikit si Vince Dizon representing Marcos. So, wala pong bigat ng anumang kredibilidad o anumang pointing towards truth. Itong sinasabi ni Ping Lacson na dapat wag na sanang makialam ang Pangulo sa investigasyon, ay matagal na po siyang nakikialam. In fact, the creation of ICI was also created out of the momentum ni Marcos na magkaroon ng isang sistema at pamamaraan para mahugasan, mailihis at ma-manipulate niya ang mga kunwa-kunwari ang investigasyon para putulin at ilihis ang totoong criminal trails o principal accountability na mayroong pananagutan si Marcos sa taong bayan. So dalawang pagkakataon yun ang binabanggit ni Ka-Eric. Una, ang regodon at ang mga maniobrahan sa Senado, pinakialaman ni Marcos Jr. sapagkat gusto niyang hindi magkaroon ng oportunidad
ang mga oposisyon na mga senador, oposisyon sa kanyang administrasyon o mayroong political sympathy sa kanyang kalaban sa politika na mga Duterte political camp. Kaya niya minaniobra at pinakialaman ang liderato, pamunuan, at pati na mga komitiba sa Senado and the new realignment ng mga tinatawag nating mayoriya na bloke. Kaya po may majority number si Marcos sa Senado, napalitan ang liderato sa Senado, si Tuta Sena, si Tito Soto, Tuta Soto, ang naging Senate President at si Ping Lacson na ang naging Senate Blue Ribbon Committee Chairperson. Pangalawa, itong ICI. From the very start, alam natin it was never about investigation. In order to establish the truth and the magnitude of the involvement of Marcos and Romualdez at ng kanilang mga alipore sa sindikato nila. It was never about that. It was about how to manipulate and how to scheme. Paano po ilusot na si Marcos at si Romualdez ay mapapawalang sala, hindi maidudugtong sa krimen ng malawakan at malalim na sistema ng pandarambong, lalo na po ang 1.4 trillion pesos na pagkawala at paglustay at pangurakot sa pundo ng flood control projects. Including syempre dyan, ang maniobra na si Sandro Marcos ay hindi rin po maibubunyag. Kaya nga binuo yung ICI. So ano ang pinagsasabi ni Ping Lacson na sana wag nang makialam si Pangulong Marcos para hindi daw siya mapagdudahan na minamaniobra niya at kanyang pinagtatakpan ang mga taong malalapit sa kanya. Kulukoy. Pag sinabing kulukoy, nonsense. Wala sa katinuan at wala sa matuwid na reasoning ng tamang pag-iisip ang sinasabi ni Ping Lacson na wag makialam si Marcos. Makikialam at nakikialam talaga siya sapagkat siya ang itinuturong punong salaring kriminal, the main and principal author kung bakit nagkaroon ng tinatawag na monumental restoration of plunder and corruption in the system of the budget, in the system of all government operations, kasi nga inuna ni Marcos at Romualdez ang pandarambong sa pundo ng bayan habang may panahon pang sila ay makakapagkamkam hindi lamang ng kayamanan at pundo mula sa gobyerno, kundi para mas lalo pa nilang magamit ang kapangyarihan at poder sa kanilang pakinabang. Yan talaga ang naging agenda nila eh. It was never about the country. Kaya nang magsambulat pong iskandalong ito, na una nang nagli-link up kay Marcos ang mga kasindikatuhan sa budget at nang lalo na nang lumantad ang mga kagaya po nila Sara Diskaya, Curly Diskaya, nila Sergeant Gutesa at nila Saldico, marami na po ang kaagad na nakakakita mayoriya ng mamamayan na after all, ang lahat ng naganap na ito sa 2023 budget, 2024 budget, walang ibang pinagmulan kundi sa utos at otoridad na ginawa ni Marcos kung bakit nagkaroon ng sindikato na maniobra sa tatlong budget cycle. In fact, the dissenting opinion made by Senior Associate Justice Marvic Leonen sa Supreme Court, sinasabi niya na ang pag-release ng certificate or certification of urgency na pakikialam ni Marcos sa budget process ng 2024 na may isa sa pinakamaraming mga insertions at pati na unprogrammed appropriation was an overstep. Naglampas po o sumobra si Marcos sa kanyang pakikialam sa budget process. The reason na ang budget process na yon ay naging sindikato. At yan din po ang sinasabi ni Saldico na sa tatlong budget cycle na yan, pinapakialaman niya ni Marcos. Hindi lamang ni Romualdez. Ngayon, ang sinabi yan mismo ni Senior Associate Justice Marvic Leonen that it was unconstitutional on the act of Marcos as well as the effect to the entire budget
was unconstitutional dahil po sinalaula at talaga namang nagkaroon po ng maanomaliyang pangingialam si Marcos sa budget process. It made the entire budget law unconstitutional as well as the act of Marcos violating the constitutional integrity of the independence of Congress sa pagtatakda at pagbubuo ng budget na ipinopropose sa kanila batay sa isang malinis sana at matuwid na pamamaraan ng pagbubuo ng isang budget bill. Ngayon, bakit sinasabi ni Ping Lacson na ang kanyang advice ay dapat pakinggan ni Marcos unsolicited? Sapagkat gustong ilihis ni Ping Lacson na wala naman talagang involvement daw si Marcos Jr. at sila Romualdez sa nangyayaring ito, kundi ang mga underlings. Diyan palang baluktot na ang pananaw na yan. Pag sinabing underlings, mga tauhan lang daw ni Marcos Jr. ang nakialam. At ganoon din po sa kay Martin Romualdez, parang lumalabas na si Saldico lang yan ang dumiskarte. Hindi alam yan ni Martin Romualdez at walang utos yan si Marcos at si Romualdez. Yan po ang konteksto kung bakit sinasabi ni Ping Lacson as if mayroong independent and mayroong hiwalay o mayroong integridad ng pagka-inosente si Marcos at si Romualdez para sabihin ni Ping Lacson na wag na lang kang makialam, wag na kayong makialam para magkaroon na ng katotohanan ang mga sinasabi at mga binabanggit sa investigasyon. Aba, mali po ang pananaw na yan. Baluktot, because from the very start, kung pagdudugtungin natin, hindi po naganap ang mga pangangatay at pang-istafa pagsindikato sa budget kung hindi pinayagan ni Martin Romualdez ang ginawa nila Saldico at hindi niya kinumpasan. At hindi gagawin ni Martin Romualdez yan at nila Saldico na sila lang ang magmaniobra sa billions to trillions of pesos na imaniobra sa insertions, imaniobra sa ghost projects, ibalik ang mga pork barrel at doktoran o kaya ay i-manipulate ang buong patutunguhan ng mga budget at pundo ng gobyerno. Hindi magagawa ni Martin Romualdez at nila Saldico at ng sindikato sa loob ng Kongreso, pati ang kasabwat nilang mga senador, kung walang definitive o walang malinaw na pagsang-ayon at otorisasyon o pagbibigay ng kapangyarihan at utos mula kay Marcos. Because ultimately, the budget, anuman po ang inyong gagawin dyan na maniobra ng pangsindikato, babalik at babalik po yan kay Marcos. Sapagkat sa ilalim ng saligang batas, si Marcos po ang pwedeng magpirma ng anumang batas including the budget bill to make it become a law or ang tinatawag na General Appropriations Act. So paano sasabihin ni Ping Lacson na hindi makikialam si Marcos? Yun nga ang gusto niyang pakialaman. Ang mawala, ang mamanipulate niya at maimaniobra nila na kunwa-kunwarian ay hanggang doon lang kay Saldico, hanggang doon lang sa mga magnanakaw sa DPWH, hanggang doon lang sa mga sapsap at mga butete ang may involvement sa malawakan at nakakabahalang iskandalo ng malubhang pangungurakot at pandarambong at walang kinalaman si Marcos at si Romualdez. Yan po ay hindi kapanipaniwala. And that is where Ping Lacson wants to bring us. Doon niya tayo gustong dalhin na kunwari si Marcos ay hindi sangkot. Kaya para hindi na pagdudahan ang proseso ng investigasyon, wag na lang daw sanang makialam. Ginagawang batang isip ni Lacson ang taong bayan. So there is no intent on the part of Lacson na magbigay ng opinyon na kapanipaniwala sapagkat binabaluktot niya ang lohika ng kanyang pahayag. So kung hindi mo makikita ang intention mo, as if siya ay playing independent advocate, na hindi maganda kung nakikialam ang presidente, pero alam po ng bawat ng mayoriya ng mga mamamayang Pilipino na hindi magaganap
ang anumang dayaan, pangsindikato at mga krimen sa pangangatay sa budget for 2023, 2024, and 2025 and even sa 2026 nang walang pagbibigay ng definitive authority. Ibig sabihin po, categorical, direktang nagbigay ng otoridad si Marcos at utos kay Romualdez at sa sindikato nila Saldico para gawin ang 3 taong pandurubo at pangungulimbat nila sa pundo ng bayan gamit ang pagsalaula at pagsindikato sa buong budget process. Sapagkat babalik kay Marcos po ang pagpirma ng isang sinindikato at inistapa na budget. So paano sasabihin ni Ping Lacson yan na kay Romualdez at kay Marcos wala silang kinalaman? Pinalusutan sila. Wow! Ginagawa naman yan tayong sobrang batang isip niyan. Akala niya mabubula-bula niya tayo sa kanyang pahayag-pahayag. Totoo naman po hindi mo na kailangan maging rocket scientist. Hindi mo na kailangan maging forensics expert, investigator, and analyst para makita natin na ang lahat ng nangyaring ito, walang magaganap na pagkumpleto ng krimen kung walang nagbigay ng utos at otorisasyon. Di ba? Sapagkat ang pag-implement ng mga ghost projects na yan, pagpapalabas ng pundo at paggamit ng mga pundong ito upang mapasiguro na madudurubo o mananakaw ito, magmumula yan sa pagpayag at pagbibigay ng kapangyarihan ng presidente na gawin nyo sapagkat nasa kanyang otoridad ang pagpapalabas ng isa mang single centavo, walang lalabas sa pundo kung hindi aprobahan ni Marcos at iparilis sa DBM. So imposible yon na ang DBM secretary niya lang na si Mina Pangandaman o kaya sila Lolo Lucas Bersamin lang at mga tauhan nila like Jojo Cades na bagman ni Marcos pala ito, si Yusek Jojo Cades, itinuturo ito na bagman ayon sa sources. At bagman din ni Angara at nila Bersamin at nila Pangandaman itong si Trigib Olaybar na ngayon ay pina-exit na ni Marcos. At si Bunuan ng DPWH, he cannot do everything. Si Bunuan kung hindi po papayagan ni Marcos na ipatupad ang mga ghost projects na ito at iba pang mga kasindikatuhan upang ang pondo na kanilang kinatay sa budget process ay magagamit nila sa pandaraya at pandarambong. Everything goes back to the authority of Marcos. Kaya mali at baluktot ang pananaw ni Ping Lacson na dapat daw hindi na makialam si Marcos sa investigasyon. Nakikialam at makikialam talaga siya sapagkat ang pagbabalik ng pananagutan at ang paniningil ng hustisya at katarungan babalik at babalik po kay Marcos Jr. at kina Martin Romualdez. No matter how many times Ping Lacson and Tota Soto will attempt to cover up for Marcos and Romualdez, the truth has already been established. After all, it was Marcos and Romualdez na sila talaga ang pasimuno at pinuno ng malaking sindikato sa loob ng gobyerno ngayon upang ito ay umandar bilang isang malaking kartel na mga kriminal na magnanakaw at mandarambong sa kaban ng bayan. Yan, mga kababayan. So, sorry ka lang, Ping Lacson. Nobody takes seriously anymore your opinion. Sapagkat ang opinion mo ay naglalayong ilihis, iligaw, at lituhin ang mamamayan hindi upang palakasin at maibunyag ng lubusan ang buong katotohanan. Mga kababayan, magbabalik po ang isa pang episode ng ating video analysis at video talakayan sa susunod pang episodes natin, no? Marami akong background na maiingay, may mga ibon, may tumatahol na aso, may mga maiingay na sound system kasi po nasa paligid ako ng urban poor community. Dito po tayo sa isang lugar kung saan po yan ang buhay pang-araw-araw sa hanay ng mga maralitang tagalungsod. Kaya pagpasensyahan nyo na po ang ating video episodes na ito. Huwag po nating kalimutan na ang gustong tumulong voluntarily sa ating mga video analysis,
sa video talakayan with Ka Eric, pati na po sa ating pagsasagawa ng People's Advocacy Movement, itong Bangon Sambayanan. You can send your support via GCash or via coordinated line of support. Kung gusto nyo pong mag-coordinate o magpadala through GCash, ang ginagamit po ng Bangon Sambayanan People's Movement ay 0916-308-7710. 0916-308-7710 kay Langging po or Rohilda Celis. You may send GCash or you may coordinate for other support na gusto nyong tumulong sa ating pagpapatuloy ng advocacy and campaign for good governance and to fight corruption and plunder and abuse of power and authority na ginagawa ng gobyerno ni Marcos at Romualdez. Pag-uusapan po natin itong ginawang pagpapalusot ni Marcos Jr. using the so-called blame game and diversion and deflection tactics. Palagi po niyang sinasabi na hindi niya nalalaman ang mga nagaganap kapag nagkakaroon ng iskandalo. Kagaya po ngayon, sinusubukan nilang isisi lahat kay Saldico ang mga pananagutan at pangyayari hinggil po sa mga naganap na malawakan at malalim na iskandalo ng korupsyon. Which is hindi ka panipaniwala, hindi po ba mga kababayan? Sapagkat kung pagbabatayan natin ang lohika sa tinatawag na blame game o pagbubunton ng sisi at dito sa ginagawa na diversion and deflection, tsaka yung scapegoat, no? Ipaliwanag natin ano po ang pagkakaiba at ano po ang pagkakaugnay ng taktika na ito. Yun po ang ating bibigyan ng punto sapagkat ito po ang malinaw na ginagamit ni Marcos at Romualdez para mag-survive sa kanilang kinakaharap na malalim at napakalubhang krisis pang politika, lalo na po na nagbabanta ang galit ng mamamayan na sila ay tatanggalin sa kapangyarihan sa pamamagitan ng popular na pagbangon o ang tinatawag na pagdevelop ng isa na namang people power that would demand the resignation and accountability of Marcos mula sa poder niya bilang presidente. Of course, damay dyan si Martin Romualdez, ang kanyang asawa ni Marcos na si Lisa, at ang kanyang anak, no? Damay lahat ito, matatanggal ito sa kapangyarihan kapag nawala rin po si Marcos at mabubuksan ang kanilang mga pananagutang kriminal. Ano po ang scapegoat? Yun. Ang scapegoat, ang ibig sabihin po nito ay gumagawa ka ng isang target. Doon mo isisisi ang lahat. At lalabas na ikaw ay inosente at walang kinalaman o wala kang pagkakasangkot sa pangyayari, sa insidente o sa krimen. At mayroon kang tinatarget na tao para gamitin mo ito at i-develop sa public opinion at magiging dahilan ng tinatawag na alibay o rason upang ikaw ay makalusot. Yan pong scapegoat. You have a person or persons that you are going to put the blame. At ang scapegoat ay mga rason po yan na ginagamit ng pagsisinungaling sa pamamagitan po ng paggamit ng mga tao na kunwari sila ang palalabasin mo at ng iyong grupo o ng kapangyarihang mayroon ka na sila ang may kasalanan at ikaw ay hindi sangkot sa nangyari, lalo na kung ang pag-uusapan ay krimen. That's scapegoat. Ano naman po ang blame game? Ang blame game po ay kadugtong ng pagkakaroon ng scapegoat. Pero ang kaibahan ng blame game, gumagamit ka ng public opinion para magbunton ng sisi. No? Hindi lamang para managot ang isang tao na hiwalay sa iyo bagamat konektado ka dati. Scapegoat yon. Ang blame game, mayroon kang dinudugtong na kwento upang ang narrative will force a public psychological acceptance ng kwento na sila talaga ang gumawa.
at ikaw ay hindi naman talaga sakop ng pangyayari, kaya isinisisi mo doon sa kanila. Blame game po yon. Magkadugtong lang yon sa scapegoat, pero may pagkakaiba. Sapagkat ang scapegoat po, nagbubuo ka ng mga karakter ng persona upang doon ibuntun ang sisi at gamitin mo para makalusot ka. Ang blame game, nagbubuo ka, nagbubulid ka ng kwento, narrative, ng kasinungalingan at propaganda upang doon isisisi ang pangpsikolohiya na pananaw ng tao at mahiwalay sa iyo. Exactly what we are looking at now, kung paano ginagamit ni Marcos ang sitwasyon na mayroon daw siyang ICI o yung tinatawag niyang Independent Commission for Infrastructure, which is legally questionable. And in fact, may nakapending po ito na petition for certiorari and declaratory petition for unconstitutionality. Illegal ang ginawang ito, na alam natin na ang ICI or itong Independent Commission for Infrastructure ni Marcos ay hindi naman talaga independent. Ito po ay instrumento for cover-up, for whitewash. So ang blame game at ang scapegoat ay bahagi ng cover-up at bahagi ng pagpapalusot na taktika. Ano naman po ang diversion and deflection? Yon. Ang diversion, iniiwas mo. Ang deflection, pinapaling mo. Yun. Pag sinabing diversion, ang halimbawa niyan, instead na mag-focus kay Marcos at kay Romualdez at sa pamilya nila, lalo na kay Marcos sa sindikato at crime cartel, kung si Saldico pa ang mag-describe sa pamilya niya, kung saan, pati sa Bureau of Customs, pati sa Bureau of Internal Revenue, pati sa mga importasyon ng agricultural products, pinakialaman na ng asawa niya at ng bayaw ni Marcos na si Mike Araneta upon the declaration of revelations being made by Saldico. So yan po, makikita natin ang diversion. Inililihis ni Marcos papunta kay Saldico, papunta sa mga taga DPWH, papunta sa mga tiwaling opisyal, at para magkaroon ng believability or credibility somehow, ang diversion o paglilihis, ginagamit niya ang ombudsman, si Boying Rimulya. Ayan. Ang deflection ay pagsasagawa ng mga kwento na mag-cover kay Marcos. Yan naman po ang tinatawag na deflection. Ang deflection, for example, imbis na pag-usapan ang revelations ni Saldico, pinag-uusapan ngayon, kunwari, nagbalik ng mga sinauling perang ninakaw, itong district engineer sa Bulacan na si Alcantara, na katrabaho ni Saldico, katrabaho ni Undersecretary Bernardo, at katrabaho ni Bunuan sa pangungulimbat upang ang bilyon-bilyon na pera ng mga proyektong itinago at inilihis papunta sa Bulacan ay magagamit nila. So kapag nagkaroon ka ng situation na may isinasauli kunwari na pera at parang mayroong akto o gawain na nagbibigay atensyon sa publiko, imbes na ang atensyon ay mag-focus sa investigasyon ng mga ghost flood control projects at mga insertions ng anak ni Marcos na si Sandro Marcos sa Ilocos Norte, ang mga involvement ni Martin Romualdez sa paggamit ng mga small committee na binubunyag ni Congressman Toby Chanco, at ang mga pagmamaktol at paghuramentado ni Marcos lamang maipilit ang 100 billion pesos insertions, imbis na ito po ang pag-usapan sa pamamagitan ng mga pangyayari na orchestrated filing of cases, issuance of warrant of arrest, at parang umuusad kunwari ang mga hakbang ni Marcos sa kanyang gawa-gawang kwentong crusade against corruption, nagkakaroon ng deflection and diversion on the real issue. Ano pong real issue? That Marcos is the mastermind
of all these crimes involving systematic plunder, massive corruption, and including po ang pag-abuso sa kapangyarihan niya at pagtataksil sa saligang batas. At pati na rin po ang pagiging co-mastermind or co-conspirator ni Martin Romualdez na pinsan ni Marcos. Hindi na po napag-uusapan. Yan ang nagiging epekto kung hindi po natin maililinaw ang mga ginagawa ngayon ni Marcos ay puro ito bahagi ng ginagamit niya ang taktika ng mga kriminal at mga sanay magpalusot sapagkat ako'y naniniwala talaga doon sa kasabihan ng mga matatanda na ang magnanakaw ay kapatid ng sinungaling. Ibig sabihin po, kapag nagnanakaw ka, it also follows na nagsisinungaling ka upang magtago, maglihim at magpalusot. At kapag ikaw ay nagtatago at naglilihim at nagpapalusot, ikaw din po ay may ginagawang kalokohan kagaya ng pagnanakaw. Kaya mukhang may katotohanan sa lohika na hindi kapatid ni Bongbong Marcos Jr. si Senator Amy Marcos, no? Nang sinabi niya na that lady you saw on television talking around, she's not my sister. Kasi ang kapatid ni Bongbong ay hindi si Amy kundi ang pagnanakaw. Ang magnanakaw ay kapatid ng sinungaling. Okay? But going back, we have to expose itong scapegoat, itong blame game, itong diversion and deflection. These are essential mechanisms of alibi and pamamaraan, no? Methods ito ni Marcos upang linlangin at lituhin ang mamamayang Pilipino at nang sa ganun po, mahiwalay ang mga pananagutang focus dapat sa kanya bilang mastermind sa more than 1 trillion pesos po na iskandalo ng flood control projects na siya din po ang pasimuno. Sapagkat ang lahat ng ito, ano pa man po ang scapegoat niya na kunwari nagpalusot si Executive Secretary Lolo Lucas Bersamin noon, nagdiskarte sila nila Pangandaman ng kanyang DBM Secretary at nagpalusot din pati kay Bunuan sa DPWH, ang pananagutan on the basis of authoritative significance and reality of flow of authority, yung daloy ng kapangyarihan, ang pumipirma ng tinatawag na General Appropriations Act para ang budget bill mula sa Kongreso ay magiging batas at may batas na batayan ang pagpapalabas ng pera at pondo, pinipirmahan ang tinatawag na General Appropriations Act or GAA. Walang ibang nagpipirma at makakapirma niyan. Si Marcos Jr. lamang. Dahil yan ay nasa kanyang kapangyarihan at yan ay kanyang otoridad at tungkulin bilang presidente. So kung ginawa niya na sinasabi niya ngayon na hindi siya sangkot, wala siyang kinalaman sa pagnanakaw at pandarambong, hindi pa rin siya makakalusot at the very minimum. Ang tawag po sa ginawa niya, granting for the sake of discussion only. But without admitting na tama si Marcos sa kanyang mga alibay, ang tawag pa rin dyan po ay gross negligence or criminal neglect. May pananagutan pa rin po si Marcos sapagkat siya ang nagbigay ng otoridad at epekto ng batas sa pamamagitan ng pagpipirma niya ng General Appropriations Act of 2023, General Appropriations Act of 2024, and General Appropriations Act of 2025. At the very minimum, ang kanyang palusot na scapegoat, blame game sa mga Duterte